So guys, so for today's video, i-share ko lang sa inyo yung naging result nung allergy test ni Andre. Kasi 'di ba may mga pinirik sa kanya sa likod, yung mga allergens, yung mga peanuts, tree nuts, milk, tsaka yung mga shellfish. Tapos tinignan doon kung ano yung magre-react. So may mga lumabas talaga na may mga malalaking pantal, ibig sabihin pinaka-allergic sila doon sa kung ano man yung allergens na nilagay kay Andre. So, ang resulta niya, actually, ano siya? So, ang resulta niya, allergic talaga si Andre sa peanut at saka sa lahat ng mga tree nuts except pine nut and Brazil nut. Yun. So, allergic siya sa, ayan o, pakita ko sa inyo. Tignan nyo. Para sa mga awareness sa mga, may mga anak na may allergies. So, ayan. Kung makikita nyo, ang laki nung sa peanut, okay lang sa almond, 30-35, ganyan yung, yung laki yata nung mineasure. Tapos, wala siyang, ang pinakamalaki niya is yung pistachios. Yung pala yung, di ba sabi ko napakalaki yung PIS. Pistachios pala yun. Tapos yung sumunod is yung walnut at saka hazelnut. Tapos pecan. Tapos cashew. Pati coconut. Coconut ba? Nut ba talaga yun? Allergic siya sa coconut. Pero hindi naman siya ganun ka-allergic. Kasi parang 20 lang yung nakalagay dito. Ayan. Inakain naman ng coconut si Andre before. Okay naman siya. So, I don't know. Tapos, yung akala namin na allergic siya sa crab. Kasi nga, di ba, nung maliit siya kasi pinakain namin siya ng crab claw. So, yung sa may Chinese restaurant. Tapos, pagkakain niya, mga pa lang siya noon, mga 1-year-old something. Nagkaroon siya ng mga pantal-pantal sa mukha. Pagkakain niya noon. Tapos, namula-mula talaga siya. So, kaya, ang ginawa namin, bumili lang kami ng Benadryl para mawala yung pamumula niya. So, after nun, di na namin siya pinakain ng mga shellfish kasi natatakot na kami. Kaya, ayan, di pa siya nakakain ng mga shrimp, crab, lobster, ganyan. Pero sabi pala dito, wala siyang allergy sa crab at saka sa oyster at saka sa scallop. So, meron lang siya, question mark pa, yung shrimp, lobster at saka clam. So, sa after na appointment namin sa allergies, binigyan kami ng ng requisition para mag blood test si Andre para ma-check talaga kung meron talaga siyang allergy sa mga shellfish. So lumabas na wala siyang allergy sa shellfish dun sa blood work. Pero iti-test pa rin siya. Ipapatry sa kanya ipakain yung mga shellfish na yun para tignan kung meron talaga siyang allergy. So tinawagan na kami nung allergy, sabi mag-book kami ng appointment para pakainin si Andre ng shrimp for the very first time. Nakakakaba. So, yun. Kailangan doon kami mismo sa clinic. Magdadala daw ako ng shrimp, tapos doon ipapakain sa kanya. So, just in case meron maging reaction, at least may doktor doon. Diba? Tapos, ready yung mga EpiPen dapat. Ganyan. So, yun. So, hindi pa kami nakapagpabook, pero nakakatakot na ewan ko, kinakabahan ako kung ano yung magiging reaction ni Andre. And kasi hindi pa siya talaga nakakain ng mga ganito, ng mga shellfish eh. Tapos after daw nun, kung wala daw reaction, pwede daw namin itry yung mga crab, yung ganyan, dito na sa bahay. Ayun, yun yung nakakakaba. Kasi, nakakatakot yun Paano kung, pala siya, allergic pa rin siya dun sa crab, ganyan. Kaya ang gagawin namin siguro, kasi may mga nababasa ko, yung mga, may mga nanay na may mga anak na may allergies. Ang ginagawa nila, pag meron silang gustong ipatry na pagkain sa mga anak nila, dapat andun sila sa parking lot nung ospital. Para just in case na may mangyari, pasok agad sila sa emergency. Mabibigyan kagad ng gamot yung bata. So, ayun. So, yun lang baka gagawin din namin sa mga next kapag naging successful yung shrimp, food, ano bang tawag nun? Yung parang i-challenge mo yung food. Parang oral challenge, parang ganun. Ayun lang, share ko lang sa inyo sa mga nanay na may mga allergies ng mga anak nila. Nakakaawa, 'di ba? Kasi parang sa Pilipinas wala namang ganyan masyado yung mga bata may mga allergies. Noong time namin
Nung time na lumalaki ako, parang wala naman mga peanut allergy yung mga classmate ko, ganyan sa school. Ngayon na lang yan eh. Siguro dahil na rin nagbabago yung mga dito sa environment, yung mga kinakain natin, kaya nagde-develop ng mga allergies yung mga bata ngayon. So, ayun. Kaya at sa tingin ko sa Pilipinas, marami na rin yung mga batang may allergies, diba? So, yun lang. Again, gusto ko lang siya i-share for awareness lang. Hello guys! We're here right now sa Apple Creek. Ito yung celebration ng birthday ni Andre. Ano lang, nag-invite lang siya ng dalawa niyang classmates. Tapos si Princess sila Anya. Ganda pala dito sa Apple Creek. Malapit to sa lugar namin. Malapit sa Airdrie. Malinis yung place. Tsaka madami mga arcade games. 2 floor siya eh. So, ayan. Nag-enjoy yung mga bata ngayon. Tapos dito may restaurant sila. May meron ng mga private room. Pero hindi na kami nag-ano doon. Kasi konti lang naman yung mga bata. Hi babe, say hi. Can I get a calamari? Yeah. I don't know. It's up to you. What? It's up to you. Papakita ko sa inyo yung lugar. Itutour ko kayo dito. So, ito yon pagpasok nyo. Yan, dito may washroom. Tapos dito yung ano, yung mga prices. I-claim nyo. Sila ay. Hi! May Mario Kart. Ang daming magagandang games. Okay itong lugar na to. Mga ano pa lang daw sila eh. 1 year and a half na nag-open. So medyo bago-bago pa talaga siya. Diba? Ang daming games. Meron pang ano dito. Pwede mag-picture. Wala baka matama yung ulo ni baby. Play some other games now. Okay, pupunta tayo dun sa second, ano sa baba. Andun sila Andre tsaka yung mga kaklase niya. Dito siya. Meron dito ang gift shop, pero pang golf yan. Mga nag-golf dito kasi. Kita niyo yung ano, labas, ang ganda ng view. Diba? Marami nag-golf. Sana sila ano?
water. Hindi siya natatawa pa siya. Natatawa siya sa boses ko. No. We got chicken lime tacos and slider for free. Charlotte 26 by J. Manville. Maraming tao masyado. What's this? Oh, merong bedroom dito. One bedroom. Ang sakat na ng kamay ko ka-film. Ilang showrooms nung pinuntahan namin. Naninigas na siya. Kasi wala akong selfie stick. Yan. Dapat pala may selfie stick ako. Ang sakit. Yan.